Kung hindi ka sanay sa pagkain nito, skip mo na tong video na ito. Pero kung ikaw, okay, nakasanayan mong pagkain na to, panoorin mo to. Kung ikaw may problema lagi sa inyong digestive tract, ano ang dapat itaas mo para gumanda ang performance ng mga good bacteria dyan? Una, mag-take ka ng pagkain na mataas sa mga fiber. Okay? Gaya nito, kikita nyo yan. O, sibuyas, luya, kamatis, talong, at saka okra. Ayan, naglaga ako ng itlog. Dito na lang sa ito, kompleto nito kabayan. Simple lang kung isipin mo pero sobrang taas. Okay, ng mga nutrients na kailangan ng katawan mo dyan. Dito na lang sa okra at saka dito sa talong. Mataas ang thiamine, vitamin B12. Name it, madami ang mga nutrients na nandyan sa talong kabayan. Sobrang taas ng fiber ng talong. Same as thing with okra. Dahil sa mucilage na nandyan, yan yung tinatawag na soluble fiber. Kailangan yan, gustong-gusto ng bakterya yan kabayan. So kung ang bakterya natutuwa dyan sa loob ng ating intestinal tract, inaayos din nila ang kanilang trabaho. Alam nyo ba ang pinakaayaw ng mga bakterya? Yung mga pagkain, for example, highly processed. Yung mga sodas, yung mga drinks, yung mga high fructose corn syrup na yan, matatamis. Yung mga food color na nandyan, emulsifier, food coloring, stabilizer, yan ang ayaw ng mga bakterya kaya hindi sila nagiging functional. So, anong gagawin mo? Ayan, nandyan lang sa bakuran mo kabayan para maayos yung digestive tract mo. Totoo po yan. Ang tao na lagi may problema sa kanyang digestive tract, asahan mo sakitin niya. Totoo po yan. Isipin mo na lang kung ikaw mahilig sa soda, oily, fatty foods, mga ganyan, mga deep fry na pagkain. In short, nabibili sa fast food. Sa tingin mo, maganda ba yan sa digestive tract? May mga nutrients ba na nandyan? Hindi. Oo, mataas ang calories ng mga yan. Wala po masyadong naitutulong sa inyong kalusugan yan. Nakakabusog? Yes. Parehas lang din naman ito Pero ano yung benefits sa katawan mo? Maganda kabayan. Meron ka ng antioxidant, anti-inflammatory, kompleto na yan. Protein, carbs, okay. Ako, nagka-carbs ako, kanin. Sasabay ko yan dyan sa pagkain na yan. Sabi nila, culprit ang kanin. Kabayan, noong araw pa, may kanin na. Bakit sa panahon na to, parang laging sinisisi, kanin, ganyan. Ito na lang ang tandaan nyo. Lahat ng klase ng pagkain, pag sobra, masama. At lahat din ng kulang sa nutrients na kinakain mo, nakakasama yan sa kalusugan. Kung lagi kang only rice everyday, masama talaga yan. Pero kung talagang balance ang iyong dieta sa kinakain, balance ang mga ganito, for sure, maganda din ang absorption ng katawan mo sa totoo lang sa mga nutrients. Kung sira, pertaining ito, kung lagi kang lagi masakit ang tiyan mo. Ito ang kainin mo kabayan, yung matataas ang fiber. Wala kasi ako nilutong yung legumes kaya ng munggo, mga ganyan, brown beans. Maganda din yan kabayan, matataas ang fiber niyan. Lalo na kung ikaw din, kasi itong mga ganito na matataas ang fiber, reduce insulin resistance. Totoo po yan, kahit sabihin nyo o itanong nyo sa mga doktor nyo, Dok, okay ba sa akin yung legumes na ganyan? Kasi carb, mas nga pinipigilan ng pagkakaroon ng protein na dun sa kinakain yung legumes, yung pagtaas ng inyong sugar. Nadi-delay, kumbaga. Kaya maganda po yan, mag-take kayo ng mataas ng fiber, yan ang sekreto dapat dyan. Kung ikaw mataas ang, gaya niyan, cholesterol mo, sugar mo, dapat mataas ang fiber ang lagi mong kinakain, kabayan. Okay? So, una nating aayusin yung mapasaya ang bakterya, good bacteria na nandyan sa ating tiyan. So, ito, tingnan nyo yung talong. Ang sarap. Isang sibuyas, budbod. Shout out dun sa nagsasabi na hindi ko daw kinakain ang sibuyas. Mga bagong follower yan. Okay. Lagay mo tong luya. Lagay mo tong kamatis. Tingin ko na lang kung hindi ka lulunok habang pine-prepare ko to. Tapos, kadalasan na ginagawa, okay, naimbag nga bigat yung amin dito ng mga Ilocanas, okay? Shout out din sa mga Bisaya, Kapampangan, lahat na. Okay? Tanan. Maglagay ka ng lemon kasi wala akong kadalasan na nilalagay dito bagong isda, binubudbura ng bagong isda, hindi po ba? Ito na lang lemon.
Ang lemon, basta tama lang sa paggamit, maganda yan sa digestion mo, sa digestive. And then, to increase the bioavailability, maglagay ka ng ground black pepper. Yan ang importance ng black pepper. And then, mix. Ewan ko na lang kung hindi ka tatakamin nito. Kasi kapag masaya ang mga bakterya dyan sa loob ng ating mga tiyan kabayan, everything okay. Totoo po yan. Alam nyo ba yung mga kadalasan na experience ng karamihan? Bakit nananakit ang ulo mo, ganyan? May kinalaman din yung tiyan mo dyan kabayan. Hindi lang pertaining kung saan yan. Okay? Siyempre, meron tayong isda. So, may protein ka na, may carbs ka na. Ngayon, asan yung kanin mo, sir? Ito, kanin. Kain tayo, kabayan. Shout out po ha, kung hindi ka sanay sa ganitong mga pagkain, well, skip mo na talaga tong video na ito. Malaki bang nagagawa niya, sir, sa kalusugan? 100% kabayan. Okay? Sarap! Thank you, Lord. Sarap. Dito sa ibang bansa, kung ikaw ay OFW, masanay ka na dapat na kumain mag-isa. You have to enjoy the blessings. Kung ano man ang nandyan sa pagkainan mo, kung ano man yan, kahit anong andyan sa harap mo, enjoy mo lang kahit wala kang kasama. Okay? Sa mga ganitong pagkain kasi kabayan, pine-prepare. As compared dun sa nabibili sa labas, hindi po ba? Mabilis lang. Pwede mong i-click-click lang yan o kaya tatawag ka. Andyan yung pagkain mo. Iba ang nag-prepare para sa'yo. Pero yung pine-prepare ba na yun, yung hinanda ba na yun sa'yo, healthy ba? Kadalasan hindi. Basta sabihin mo kung hindi ka nakain ng, ayoko ng laway. Kumakain ka nga dyan ng laway. Nasa yan mismo kabayan kung paano mo mapaganda yung kalusugan mo. True sa mga kinakain mo. What you eat, what you are. Totoo po yan. Kasi pag masigla ka kahit wala kang pera, maganda at sagana ang buhay pa rin kabayan. Kasi pag hindi mo inayos ang kalusugan mo, kahit na may pera ka kabayan, hindi mo na e-enjoy yan. Kahit tayo may konti lang, sapat lang. At least, di ba? Na-enjoy natin ang buhay kahit ganito lang kinakain natin. Hindi ba? Magpapasalamat tayo lagi sa kataas-taasan. Ang tataas ng mga fiber ng mga ganitong pagkain kabayan. Okay guys, kain muna tayo ha. So, ganyan lang ang dapat mong gawin kapag alam mong ako hindi naman masakit yung tiyan ko, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung pamamaraan para at least maayos mo yan. Okay? Kung kumakain ka ng ganito, pero kung hindi, ulitin ko, skip mo na tong video na ito. Okay? God bless everyone. Alagaan po ang kalusugan ha. Bye-bye.